Nagsimula ang ating kwento ngayon nang mapili ni Marvin isang content creator ng mga katatakutan at kababalaghan ang Barangay Malalim para sa kanyang challenge. Ang pagpasok sa abandonadong kapilya ng baryo. Ayon sa alamat, ang kapilya ay sinumpa matapos isang pari ang namatay doon sa hindi maipaliwanag na paraan noong panahong Kastila. Dumating si Marvin sa gabi, bit-bit ang kanyang kamera at isang thermal scanner. Ang katahimikan ng malalim ay nakakabingi. Habang naglalakad siya patungo sa kapilya, nakasalubong niya si Aling Nena na nakaupo sa harap ng kanyang kubo. Sabi ng Aling Nena, "Bumalik ka na, iho. Hindi na dapat binubuksan ang pinto na matagal ng sinilyuhan. May nagbabantay sa loob na mas matanda pa sa anino mo." "Huwag kang mag-alala, Aling Nena. Content lang po ito. Hindi po ako naniniwala sa multo." Hindi na umimik si Aling Nena. Tiningnan lang siya ng matatalim na mata habang papalayo siya. Pagsapit ng 3:00 ng umaga, pumasok si Marvin sa kapilya. Ang amoy ng alikabok at lumang insenso ay bumalot sa kanya. Puno ng sapot ng gagamba ang mga bintana at ang malaking krus sa altar ay nakabaligtad. Habang nag-shoot siya, biglang bumagsak ang kanyang kamera. At kasunod nito ay ang pagdinig niya ng isang huni. Isang tunog na tila hininga ng matandang tinig, malapit sa kanyang tenga. Kinilabutan si Marvin. Nagsimula siyang makakita ng mga anino na gumagapang sa gilid ng kanyang paningin. Sa isang sulok ng kapilya, may nakita siyang isang selyo na nakadikit sa isang malaking lumang kabaong sa gitna ng silid. Ang selyo ay gawa sa matigas na wax. May tatak ng isang kakaibang simbolo. Dahil sa kuryosidad, nilapitan niya ito. Habang idinudokumento niya ang selyo, naramdaman niya ang isang malamig na kamay na dumampi sa kanyang likod. Napasigaw siya at tumakbo. Tumakbo siya palabas ng kapilya. Ngunit nang makarating siya sa pintuan, nakita niya si Kapitan Berting na nakatayo. Dahil dito ay nakahinga siya ng malalim. "Anong ginagawa mo, Marvin? Bakit ka sumisigaw?" tanong ni Kapitan Berting. Sagot ni Marvin, May isang bagay sa loob. Ang selyo. May selyo na nakadikit sa isang kabaong." Biglang nagbago ang mukha ni Kapitan Berting. Hindi ito takot, kundi galit. "Hindi mo dapat ginalaw ang selyo. Hindi mo dapat sinira ang huling selyo." Galing na sabi ni Kapitan Berting. Sa halip na tulungan si Marvin, hinarangan ni Kapitan Berting ang daan palabas. Sa likuran ni Kapitan Berting, lumitaw si Aling Nena at kasama niya ang ilang residente ng barangay. Lahat sila ay may walang emosyon na mukha. "Anong ibig mong sabihin? Ano ba talaga ang laman ng kabaong na yon?" Natatakot na tanong ni Marvin. Ngumiti ng nakakatakot si Kapitan Berting. Nagpatuloy sa pagsasalita ni Kapitan Berting. "Ang laman, Marvin, hindi ito multo. Hindi ito demonyo. Ito ang sakit namin. Ang dahilan kung bakit kami nakaligtas sa matinding salot noong araw." Kapitan Berting, habang papalapit. "Kada ilang taon, kailangan naming isilyo ang isa sa amin sa loob ng kapilya. Isang taong nagtataglay ng pinakamalinis na kaluluwa upang pakalmahin ang gutom ng baryo. Ang selyo na nakita mo, iyon ang nagpapatagal sa aming pagiging immortal." Napuno ng pagtataka si Marvin. Hindi niya maintindihan. Lumapit si Aling Nena habang may hawak na matalim na punyal. "Ang hininga na narinig mo? Iyon ang tunog ng taong hinihigop na namin ang huling lakas. Ngayon, kailangan naming palitan ng selyo." Hindi ang multo ang nasa loob ng kabaong. Ang kapilya ay isang healing chamber at ang curses ay ang lihim ng mga taga-barangay Malalim. Sila ay isang coven o grupo ng mga aswang na nabubuhay sa enerhiya ng mga inosente. Ang selyo ay ang huling mekanismo para hindi sila maging
ganap na halimaw at manatili silang tao sa paningin ng mundo. Ang bawat selyo ay nagtatago ng isang tao na unti-unting namamatay na siyang nagpapanatili ng balanse ng baryo. Ang pinaka nakakagulat ay ang sinasabi ni Kapitan Berting habang tinitingnan si Marvin mula ulo hanggang paa. Isang ngiti na puno ng panalo at ang sabi ng kapitan ay, "Hindi multo ang hinahanap mo, Marvin. Ang hinahanap namin ay isang bagong selyo. At ikaw ang pinakabagong selyo." Hinahatak si Marvin ng mga tao patungo sa kabaong, nagpupumiglas at humihingi ng tulong. Pero walang tumugon hanggang sa panghuli niyang sigaw ay naglaho kasabay ng tunog ng wax na dahan-dahang isinara ang huling selyo. Bago tayo tuluyang lamunin ng dilim, may pakiusap lang ako. Kung na-enjoy mo ang mga kwentong ganito, i-like mo na ang video. At para sa mga susunod kong uploads, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell. Sa ganyan, sigurado akong makikita mo ang susunod na mga kwentong katatakutan. Hanggang sa muling mga kwentong Hiwaga sa Dilim.